Banata 876. Natigilan si Sebastian. Nakita niya si Galen noon. 3 taon na ang nakalilipas, siya ang pinakamalakas sa 4 na pangunahing sekta. Noong panahong iyon, nahulaan na niya na si Galen ay maaaring isang prelate deity. Mukhang tumpak ang kanyang hula, ngunit hindi niya inaasahan na nakalusot si Galen sa lesser deity realm ngayon. Kung gumawa ng hakbang si Galen laban sa kanya, maaaring hindi niya ito malabanan sa kanyang kasalukuyang cultivation. Salamat sa payo mo, Malona. Mag-iingat ako. Kahit na sinabi ni Sebastian ang parehong mga salita, hindi na siya tulad ng dati. Matapos makipaghiwalay kay Malona, dumaan siya sa karamihan at natagpuan niya si Juliana. Inay, bakit ka nandito? Naiinis na nagsalita si Juliana, nabalitaan kong may kalaban ka, kaya pumunta ako dito. Hindi ba't binalaan na kita na manahimik ka? Bakit ka nakipag-away sa ibang tao? At nakipaglaban ka pa nga hanggang kamatayan. Paano ako mabubuhay kung may mangyari sa iyong masama? Tumulo ang luha niya habang nagsasalita. Pasensya na, ina. Nagkamali ako. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi makipag-away sa iba sa hinaharap, nagmamadaling sinabi ni Sebastian at pinauwi si Juliana. May isang bagay sa tingin ko na dapat mong malaman, Sebastian. Baka makatulong ito sa paghahanap mo sa iyong ama, sabi ni Juliana. Ano yun? Tanong ni Sebastian. Kinuha ni Juliana ang isang kahon na gawa sa kahoy sa kanyang silid at ipinasa sa kanya. May iniwan ang tatay mo sa loob para sa'yo. Isang kasunduan sa kasal. Matapos buksan ang kahon, si Sebastian ay nabigla sa kasunduan sa kasal sa loob ng kahon. Paliwanag ni Juliana, noon, dinala ako ng tatay mo sa Skyd, at dito kami nanirahan sa loob ng mahabang panahon. Noong mga panahong iyon, buntis ako sa iyo, at ang tatay mo ang nagpapakasal sa iyo. Noong una, wala akong balak na sabihin ito sa iyo, pero ngayon ko lang nalaman na napakalakas mo na pala. Dahil dito, dapat mong tuparin ang kasunduan na ito. Ina, may asawa na po ako, sabi ni Sebastian. Karaniwan sa mga lalaki ang maraming asawa, sabi ni Juliana. Pero inay, naisip mo ba na mahigit 30 taon na ang lumipas? Baka may anak na ang kabilang partido, walang magawang sabi ni Sebastian. Hindi iyon mangyayari. Dagdag pa ni Juliana, lahat ng tao sa mundong ito ay nagko-cultivate, kaya madalas matagal bago sila magpakasal. Lalo na sa mga taong galing sa mga dakilang sekta, marami sa kanila ay higit sa 30 taong gulang na at hindi pa rin kasal. Ito ay totoo. Habang umuunlad ang isang magsasaka sa paglilinang, ang kanilang buhay ay tatagal din. Hanggat naabot nila ang demigod realm, maaari silang mabuhay ng hanggang 200 taong gulang. Sa makatuwid, ang mga nasa kanilang 30s ay nasa kanilang kalakasan. Patuloy ni Juliana, pabisitahin mo sila. Kung may asawa na siya, makakalimutan mo na. Kung hindi, kailangan mong tuparin ang kasunduan. Magkaibigan ang tatay niya at ang tatay mo. Baka alam niya kung nasaan ang tatay mo. May address ka ba? Tanong ni Sebastian. Sa tingin ko ang tatay niya ang pinuno ng Swordati, sabi ni Juliana. Swordati. Natigilan si Sebastian. Pagkakataon nga naman. Noong binalak niyang bisitahin ang Swordati, nalaman niyang may nobya siya na nagkataong tagapagmana ng Swordati. Papunta na si Sebastian matapos magpaalam kay Juliana. Dahil ito ay isang mahabang paglalakbay sa Swordati, umarkila siya ng isang mystic crane sa gate ng lungsod. Ang deposito ay 1,000 spiritual stones, at ang upa ay 5 spiritual stones sa isang araw. Ang 5 spiritual stones ay hindi mukhang marami, ngunit ito ay mahal dahil ang presyo sa merkado para sa isang mystic crane ay humigit kumulang 1,000 spiritual stones. Gayunpaman, milyonaryo na siya ngayon at walang pakialam sa maliit na pera na ito. Nakaupo sa likod ng mystic crane, pinagmamasdan ni Sebastian ang tanawin habang umiinom ng ilang inumin. Ito ay medyo payap at maligaya. Kabanata 877. Biglang may naramdaman si Sebastian at natigilan. Ang susunod na segundo, ang kanyang mukha ay nahulog, at siya ay tumakbo palayo sa isang swoosh. Halos sabay-sabay,
Isang 10 talampakan ang haba na gininto ang sword energy ang bumaba mula sa langit at pinutol ang Mystic Crane sa dalawa, na tumalsik ng dugo sa buong kalangitan. Bagamat mabilis ang naging reaksyon ni Sebastian, natangay pa rin siya ng sword energy. Nag-activate siya ng protective shield para harangin ang sword energy, ngunit ang malaking puwersa ay nagpatumble sa kanya ng 12-dosenang talampakan, at samuka siya ng dugo. Ha! Isang matandang lalaki na may kulay abong damit ang lumitaw sa himpapawid. Mukhang nagulat na kaligtas si Sebastian sa atak kanyang sword energy. Pinakatatag ni Sebastian ang sarili at bumaling sa matanda, puno ng galit ang mga mata. Galen Gaudium. Pagkaraan ng 3 taon, napansin ni Sebastian na mas bata si Galen kaysa 3 taon na ang nakararaan. Ang kanyang orihinal na nyebe na buhok ay mayroon na ngayong maraming maitim na buhok, at ang kanyang mukha ay may malusog na glow. Ito ay malinaw na ang kanyang buhay ay pinahaba pagkatapos ng kanyang pambihirang tagumpay, at iyon ay nagpabago sa kanyang itsura. Habang sinusuri siya ni Sebastian ay ganoon din ang ginagawa niya kay Sebastian. Kung ganam, ikaw pala, hayop ka. Minaliit kita noon. Hindi ko inasahan na ikaw ang pinakatalentado sa grupo. Isa ka ng pinnacle demigod sa murang edad. Nakakatakot at maihahambing ang regalo mo sa mga talento sa Sacred Ground. Sa kasamaang palad, sinaktan mo ang apo ko, kaya kailangan kita ayin bago ka maging mas malaking banta, sabi ni Galen ng puno ng pagnanais pumatay. Tanda, bilang isang senior at lesser deity master, tinambangan mo talaga ako. Kasuklam-suklam at walang hiya ka. Si Sebastian ay galit din. Bagamat siya ay lumitaw na binubuo sa ibabaw, nag-iisip siya ng mga paraan unang makatakas hindi siva duwag dahil gusto niyang tumakas bago pa man sila mag-away. Sa halip, ito ay isang matalinong hakbang. Ang snake attack kanina ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Bilang karagdagan, si Galen ay isang lesser deity master habang siya ay isang summit na demigod. Kahit na tila maliit na pagkakaiba, magkaiba sila ng lakas. Sa kabila ng katotohanan na kaya niyang lumaban ng higit sa kanyang antas, mahirap makipaglaban sa isang buong pagkakaiba sa pagitan nila. Siyempre, kung hindi siya nasugatan, maaari niyang labanan ito. Kahit na hindi siya manalo, maaari siyang umalis ng hindi nasaktan. Pero ngayon, kailangan niyang mag-isip ng paraan para umatras. Tila nabasa ni Galen ang kanyang iniisip at malamig na ngumiti. Bata, ngayon ang araw na mamatay ka. Nagtatayo ka ng mga kastilyo sa himpapawid, iniisip na maaari mo akong patayin. Ngumisi si Sebastian. Matalas ang dila mo. Mamatay ka na. Sabi ni Galen at inilahad ang palad sa kanya. Isang malaking enerhiya ang yumanig sa hangin, at ito ay nakakatakot. Nakasuot ng mataimtim na tingin, kinuha ni Sebastian ang Demon Blade mula sa kanyang storage space ring at ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya. Agad kumislap ang isang itim na liwanag mula sa Demon Blade. Energy Slash. Sigaw niya at hiniwa pababa ng malakas. Isang 8 talampakan ang haba ng itim na blade na enerhiya ay nahulog mula sa itaas, at ito ay lumilitaw na parang ito ay maghayhiwa sa lupa sa dalawa. Sa isang malakas na putok, binasag nito ang atake ni Galen at walang tigil na nagpatuloy patungo kay Galen. Dahil sa gulat, huli na si Galen para umiwas at nagmamadaling naglagay ng isang gintong panangga. Sa susunod na segundo, ang enerhiya ng itim na talam ay malakas na sumalpok sa kalasag. Nagkaroon ng malakas na kaluskos. Hindi man lang tumagal ng kalahating segundo ang kalasag bago sumabog. Sa kabutihang palad para kay Galen. Nakuha niya ang pagkakataon na makuha ang isang longsword upang labanan ito, na iniligtas ang kanyang sarili mula sa pagputol sa kalahati. Sa kabila nito, napatumba siya ng malakas na puwersa, at bumubulusok siya ng isang subo ng dugo. Ikaw ang may gusto nito, hayop ka. Galit na galit si Galen. Ang mahalagang espada sa kanyang mga kamay, na isang spiritual artifact, ay kumikinang ng maliwanag, at isang mabangis na enerhiya ng espada ang gumulong patungo kay Sebastian na parang tidal wave. Walang takot, hinawakan ng mahigpit ni Sebastian si Demon Blade at buong lakas na nagpakawala ng energy slash. Sa talam, ang itim na liwanag ay nakipagugnay sa puting liwanag.
Lumikha sila ng napakalaking blade energy, at bumangga ito sa sword energy. Ang malakas na tunog ay maaaring makabasag ng buong lupa, at ang ingay ay nakakabingi na maging ang mga eardrum ay mapupunit. Ang malaking puwersa ay nag-vibrate sa hangin, at ang mga puno at malalaking bato sa ilalim ay agad na nawasak habang ang lupa ay naging tigang. Kabanata 878. Nagulat si Galen dahil hindi niya akalain na ganoon kadaling matatanggap ni Sebastian ang kanyang atake. Nagpakawala ng frustrated na sigaw, pinaandar niya ang kanyang spiritual artifact at inihampas ang mga sword energy kay Sebastian na parang hindi maarok na ulan. Si Sebastian ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang Phantom Stride, tinatapakan ang mga lakas ng espada na parang multo. Masigla at pabago-bago ang kanyang mga hakbang. Sa pag-iwas sa lahat ng nakamamatay na pag-atake, siya ay mukhang sumasayaw sa gilid ng isang kutsilyo. Bata, nakakagulat ang lakas mo, pero hindi ka pa rin makakatakas sa kamatayan ngayon. Sigaw ni Galen. Ang kanyang layuning pumatay ay tumindi, hindi mapigilan na parang sunog sa kagubatan. Hindi ka sapat para patayin ako, tanda. Galit na sigaw ni Sebastian. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matigas na espiritu ng pakikipaglaban. Parang apoy na nagninangas na mataas, tila determinado siyang ihatid ang kanyang determinasyon sa kanyang kalaban. Sa matinding laban na ito, si Sebastian ay patuloy na nagdaragdag ng mga pinsala sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres. Buong lakas, nakipaglaban siya upang mabuhay laban kay Galen, na para bang siya ay nasa isang tug of war sa kamatayan. Energy Slash. Energy Breaker. Patuloy na ginamit ni Sebastian ang kanyang pinakadakilang galaw. Bilang isang lesser deity masyado siyang malakas, ang kanyang mga regular na galaw ay hindi tugma para sa kanya. Ilang sandali pa ay napaatras si Galen na ikinagulat at ikinagalit niya. Naisip niya na pagkatapos niyang makamit ang lesser deity realm, sino man sa ibaba ng realm na ito ay wala sa kanya. Sa kanyang sorpresa, napakalakas ni Sebastian at nagpakita ng nakakatakot na kasanayan sa pakikipaglaban sa kabila ng pagkakasugat. Kasabay nito, lihim siyang nabuhayan ng loob na tinambangan niya si Sebastian at nasugatan ito. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Sa kritikal na sandali, pinuntirya ni Sebastian ang isang pagkakataon at biglang tumalon, iniiwasan ang pag-atake ni Galen. Sumunod, gumamit ulit siya ng Energy Breaker. Ang ilaw sa Demon Blade ay naging napakaliwanag. Tulad ng isang nagninangas na araw, ito ay sumugod patungo kay Galen na may mapanirang puwersa. Naramdaman ni Galen ang lakas ng pag-atake sa pagkakataong ito, at bumagsak ang mukha niya habang nagmamadaling tumabi para iwasan ito. Sa kabila nito, ang Energy Breaker ay kasing bilis ng kidlat at nag-iwan ng malalim at masamang hiwa sa kanya, na kinukot siya ang kanyang kabiguan. Buisit. Tinakpan ni Galen ang kanyang pinsala. Ang nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata ay mas malakas kaysa dati. Ang huling bagay na aasahan niya ay isang matataas na demigod na nasugatan siya. Ito ay isang malaking kahihiyan, at ang kanyang galit ay nag-aalab ng mataas at hindi mapigilan. Gustong sundan ni Sebastian at maghatid ng nakamamatay na pag-atake kay Galen. Gayunpaman, naubos niya ang labis na espiritual na enerhiya dahil sa patuloy na malalaking paggalaw at nasa dulo na ng kanyang supply ng enerhiya. Dahil wala na siyang magawa, kinailangan niyang tiisin ang sakit at tumakbo palayo gamit ang Phantom Strides. Lalong palayo ang kanyang figure sa dapit hapon. Tulad ng isang Lone Ranger, dinala niya ang sakit at pag-asa habang siya ay nawala sa abot tanaw. Gustong humabol ni Galen, ngunit masyadong mabilis si Sebastian. Bukod dito, malubha ang kanyang mga sugat, kaya kinailangan niyang sumuko. Samantala, si Sebastian ay lumipad ng milya-milya nang walang tigil hanggang sa siya ay lumusot sa isang bulubundukin. Saktong pagkalapag niya, samuka siya ng dugo at namutla. Masyadong malakas ang mga pag-atake ng isang lesser deity, at tinambangan pa siya ni Galen. Bagamat mabilis niya itong naiwasan, tinamaan pa rin siya ng lakas ng espada. Sa laban kanina, kumakagat lang siya ng bala. Sa swerte lang niya nagawang saktan si Galen. Ang oras na ito ay isang malapit na pag-ahit sa kamatayan.
Masisisi lang niya ang sarili niya sa pagiging pabaya at pagiging masyadong kampante. Kaya naman nakahanap ng pagkakataon si Galen laban sa kanya. Pagkatapos nito, dapat siyang matuto ng aral mula rito. Sa kabutihang palad, pareho niyang nililinang ang espiritu at martial arts, kaya malakas ang kanyang katawan at may nakagugulat na bilis ng paggaling. Bilang karagdagan, ang kanyang aktibo at passive na enerhiya ay partikular na nakakatulong para sa pagbawi ng pinsala, at mayroon siyang mga table task upang tulungan siya. Sa loob lamang ng kalahating oras, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Tumayo si Sebastian at nag-inat. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at umabot sa kalagitnaan ng hangin. Tumingin siya sa malayo, na para bang ang matalas niyang mga mata ay nakakakita sa kalawakan. Maghintay ka lang, matandang geezer. Kapag nakabalik na ako mula sa Swordati, aagawin ko ang buhay mo. Dapat ay nasettle niya agad ang score kay Galen. Natitiyak niya na ang kakayahan ni Galen sa pagbawi ay hindi kasing galing niya. Kaya, hindi magiging mahirap na patayin siya kung babalikan siya nito ngayon. Gayunpaman, malamang na bumalik si Galen sa Golem sect. Kung pupunta si Sebastian roon para patayin siya, walang alinlangan na magdudulot siya ng malaking kaguluhan at maaapektuhan pa niya si Lana at ang paglilinang ng iba. Higit pa rito, nagmamadali siya sa Swordati, kaya nagpasya siyang pakawalan si Galen sa ngayon. Kabanata 899. Kung wala ang Mystic Crane bilang transportasyon, kinailangan ni Sebastian na lumipad sa himpapawid. Bagamat mas mabilis siya kaysa sa isang Mystic Crane, hindi ito kasing relaxing ng pagpapahinga sa likod ng isang Mystic Crane. Sa kabutihang palad, ang kanyang paglilinang ay mataas, at palagi niyang napupunan ang kanyang enerhiya habang lumilipad. Makakatulong ito sa kanya habang naglalakbay siya ng mahabang panahon sa himpapawid. Ang Swordati ay nakatayo sa gitna ng mga ulap sa tuktok ng Mount Sword. Ito ay isang mahusay na sekta na may isang kagalang-galang na pangalan sa malayo at malawak na lugar. Ang gusali ay Engrandi na may magagandang pinalamutian na mga haligi. Ang tuktok ng bundok ay nababalutan ng hamog at ulap. Puno ito ng espiritual na hangin at nagbigay ng magandang kapaligiran para sa mga magsasaka. Bagamat hindi kasing lakas ng Sacred Grounds ang Swordati, mas malakas ito kaysa sa apat na pangunahing sekta ng county ng Southmount. Matapos maglakbay sa himpapawid ng kalahating araw, sa wakas ay narating ni Sebastian ang paanan ng Mount Sword at kinuha ang hagdan ng bato paakyat. Kahit na gusto niyang lumipad, ang lugar na ito ay may malakas na pagpigil at mga porma sayon na pumipigil sa paglipad. Makalipas ang mga 15 minuto, narating niya ang pasukan ng Swordati, kung saan nagbabantay ang dalawang apprentice na may mahabang espada sa kanilang likuran. Bagamat sila ay mga door guard, ang kanilang cultivation ay 1-star demigod. Medyo natigilan si Sebastian dito at naisip na malakas si Swordati. Ang isang apprentice ng ganoong kalibre sa apat na pangunahing sekta ng Mount South ay ituring na mga estudyanteng henyo. Ngunit sa Swordati, sila ay angkop lamang para sa mga tungkulin ng pagbabantay sa pinto. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Tumigil ka sa kinatatayuan mo. Sino ka? Kaka-rating lang ni Sebastian sa mga gwardya ng pinto ay pinigilan siya ng mga ito. Ang lahat ng mga apprentice ng Swordati ay may badge, at maaari silang pumasok hanggat iniharap nila ito sa pintuan. Ipinakita ni Sebastian sa kanila ang marriage agreement. May marriage agreement sa tagapagmana ng Swordati. Nandito ako para tuparin ang kasunduan. Ano? Nagulat ang mga door guard. Sa pagbabahagi ng tingin sa isa't isa, nakita nila ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Hindi pa nila narinig na may flans ang tagapagmana. Maghintay ka dito. Sasabihin ko ito sa sect chief. Ang mga gwardya sa pinto ay hindi nang ahas na balewalain ito, at isa sa kanila ang nagpatuloy upang iulat ang sitwasyon. Samantala, sa isang hardin sa loob ng Swordati, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang nagsasaya sa kanilang oras na magkasama. Lahat sila ay mga apprentice ng Swordati, at ang kanilang pinuno ay isang magandang babae. Hindi siya ubod ng ganda, pero talagang namumukod tangi siya sa karamihan. Siya ang tagapagmana ng Swordati, si Layla Jarvis. Kahit nasa 30s na siya, mukha siyang bata, at ang mga lalaking apprentice ay tumingin sa kanya na may paghanga sa kanilang mga mata.
Sa daan upang iulat ang bagay sa chief, nakita ng gwardya ng pinto si Leila at sa halip ay nagmadaling pumunta sa kanya. Ms. Leila, may dumating lang na lalaki at sinasabing fiancé mo siya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nabaling ang lahat kay Leila na may pagdududa. Nawala ang ngiti sa mukha ni Leila. Pagkatapos, sumabog ang galit niya. Kalokohan. Wala akong fiancé. Nang makitang nagwala na si Leila, nakaramdam ng panghihina sa tuhod ang gwardya ng pinto dahil sa takot. Ms. Leila, iyan ang sinasabi ng lalaki na may marriage agreement. Wala itong kinalaman sa akin. Ang lakas ng loob niya. Bakit niya sinisira ang reputasyon ko? Bulalas niya habang nagmamarcha palabas. Ang iba ay nagmamadaling sumunod sa kanya, sabik na malaman kung sino ang matapang na lalaki. Kabanata 900. Inakay ni Leila ang lahat sa pasukan. Nang makita niya si Sebastian, umasim ang mukha niya, at hinaipan niya ang pang-itaas. Sino ka? Bakit sinasabi mo na fiancé kita? Pinandilatan siya ni Leila, puno ng galit ang mga mata nito. Mahinahong tumingin si Sebastian sa kanyang mga mata at sumagot, ako si Sebastian Wilder, at ito ang marriage agreement. Nandito ako para tuparin ang kasunduan. Habang nagsasalita ay kinuha niya ang kasunduan at ipinasa kay Leila. Matapos tingnan ito, tumanggo siya. Peke ang kasunduan na to. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Ang lakas ng loob mo na magpanggap na fiancé ni Ms. Leila. Sumosobra ka na. Sumabay naman ang mga admirer ni Leila na pinagsabihan si Sebastian sa pagsisinungaling. Ang ilan ay naglabas pa ng kanilang mga espada, handang patayin si Sebastian. Sa tense na ito, biglang bumusina ang isang boses. Tumigil nga kayong lahat. Napalingon ang lahat sa pinanggalingan ng boses at nakita ang isang medyo may edad na lalaki na papalapit sa kanila. Hinawakan niya ang kanyang likod ng tuwid at nagdala ng isang kahanga-hangang hangin sa paligid niya. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Swordati, si Franz Jarvis. Lumapit si Franz kay Sebastian, kinuha sa kanya ang marriage agreement, at binasa ito. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at tumingin siya kay Sebastian, nagtatanong, paano mo nakuha ang kasunduang ito? Matapat na sagot ni Sebastian, iniwan ito ng aking ama, si Billy Wilder, para sa akin. Tumanggo si Franz at sinabing, itong marriage agreement ay tunay. Noon, ginawa ko ang kasunduang ito kasama ang tatay mo. Hindi ko inasahan na magpapakita ka dito. Ano? Fiancé ba talaga siya ni Ms. Leila? Matapos marinig ang pahayag ni Franz, natigilan ang lahat. Hinding-hindi nila akalain na ang kamukha ni Sebastian ay magiging fiancé ni Leila. Ang mga hinahangaan ni Leila ay mukhang natulala at bumaling kay Sebastian na may galit, at kahit na isang nakamamatay na tingin, sa kanilang mga mata. Lalong naging hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Leila. Dahil ayaw niyang tanggapin ang sitwasyon, nagnganga siya at sinabing, Ama, hindi ko kinikilala ang kasal na ito. Hinding-hindi ko pakakasalan ang lalaking ito. Lumingon si Franz sa kanya at sinabing, Leila, ang kasunduang ito ay matagal na panahon nang napagpasyahan. Hindi mo pwedeng sirain ang kasunduan ng ganon kadali. Tsaka parang maginoo si Sebastian. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Nagmamakaawa si Leila, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Hindi siya karapat-dapat para sa akin. Kumunot ang noo ni Sebastian. Nahulaan na niya na ayaw tuparin ni Leila ang kasunduan, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabastos ito, at ikinagalit niya. Nanlilisik sa kanya, Leila hissed, ano man ang dahilan, hinding-hindi kita pakakasalan mabuti pa sukuan mo na ang ideyang ito. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at umalis. Sinundan siya ng ibang mga apprentice, naiwan sina Sebastian at Franz. Tumingin kay Sebastian, sinabi ni Franz, huwag kang mag-alala, Sebastian. Haharapin ko ang kasunduan sa kasal na ito ng naaangkop. Pansamantala, maaari kang manatili sa Swordati. Tumanggo si Sebastian. Pumunta siya dito dahil ayaw niyang sumalungat sa gusto ng mga magulang niya. Kung tutuusin ang kasunduan na ito ay ginawa ni Billy. Kung hindi siya dumating, sisirain niya ang pangako na ito.
Mas masaya siya na gustong sirain ni Layla ang engagement, at nakamit na niya ang layuning manatili sa Swordati bilang fiancé ni Layla. Ang bagay na ito ay yumanig sa buong Swordati. Nagalit ang mga hinahangaan ni Layla at gusto pang humanap ng pagkakataon para patayin si Sebastian. Sa kanila, ang pinaka-napupuot kay Sebastian ay ang isang lalaking nagngangalang Alpheus, ang unang apprentice ng Swordati at ang pinakamataas sa kabataang henerasyon. Ang kanyang ama ay ang ika-6 na elder ng sekta, at ang kanyang lolo ay isang Grand Elder. Napakalapit na niya sa tagumpay sa panliligaw kay Layla, ngunit nagpakita si Sebastian nang wala sa oras upang putulin siya. Siyempre, nagalit siya dito. Sa isang napakalaking bulwagan, humagulgol si Layla kay Franz, "Ama, kailan ka gumawa ng ganoong kasunduan sa kasal para sa akin? Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito?" Sagot ni Franz, "Napagdesisyonan nito pagkatapos kang ipanganak. Ginawa ko ang kasunduan kasama ang tatay ni Sebastian, ngunit naglaho sila pagkatapos. Walang balita sa kanila sa mga nakalipas na taon, kaya hindi ko rin sinabi sa'yo. Wala akong pakialam. Hindi ako papayag dito." Matigas ang ugali ni Layla. Kalokohan. Matigas na saway ni Franz, "Ako ang gumawa ng kasunduan, at may nakasulat pang ang kasunduan bilang ebidensya. Sinasabi mo ba na talikuran ko ang pangako ko?" Malungkot na sinabi ni Layla na, "Hindi mo pwedeng sirain ang kasiyahan ko. Mukhang probinsyano ang lalaking yon at hindi siya karapat-dapat sakin." Isang probinsyano. Nakangiting umiling si Franz. "Layla, paano mo masasabing probinsyano siya? Hindi mo ba nakita kung gaano kadugo ang kanyang mga damit? Lahat ng bagay sa kanya ay simple. Kahit na ang pinaka-ordinaryong apprentice ng Swordati ay nagsusuot ng mababang uri ng kasuotan," sabi ni Layla na may pang-aalipusta. Kabanata 901. Ang mga enchanted na kasuotan ay mga damit na gawa sa mga espesyal na materyales na nagtataglay ng malakas na mga katangian ng pagtatanggol. Tulad ng mga armas, hinati sila sa iba't ibang antas. Halimbawa, ang kasuotan ni Layla ay nasa pinakamataas na antas ng mahiwagang artifact, na nagkakahalaga ng higit sa 10,000 espiritual na mga bato. Sabi ni Franz, "Siguro nag-low profile lang siya. Maaaring mayroon siyang kakaibang pagkakakilanlan." Tanong ni Layla. Sagot ni Franz, "Yung totoo, hindi ako sigurado sa background niya. Kilala ko lang ang tatay niya. Pero, gayunpaman, hindi ako gaanong pamilyar sa kanya." "Ano? Hindi ka pamilyar sa kanya, pero inasikaso mo ang engagement ko sa anak niya. Anong iniisip mo?" Tumanggaw si Layla. Paliwanag ni Franz, "Ilang taon na ang nakakaraan, nakangkwentro ko ang isang kalaban habang naglalakbay ako. Ang tatay ni Sebastian ang nagligtas isang kalaban habang naglalakbay ako. Ang tatay ni Sebastian ang nagligtas sakin. Walang kapantay ang cultivation ng tatay niya. Ang taong hindi ko kayang talunin, sa kabila ng paggamit ng lahat ng lakas ko, ay agad niyang natalo sa isang atake lang." 11. Ano? Nagulat si Layla, at mabilis siyang nagtanong, "Ama, ano ang antas ng cultivation mo noon?" "Isa akong pinnacle demigod," sagot ni Franz. "Kung ganon, ibig mo bang sabihin na ang ama ni Sebastian ay isa ng lesser deity master noon?" Gulat na bulalas ni Layla. Tumanggaw si Franz. Ngayon, 30 taon ang nakalipas. Isipin mo na lang kung anong level na ang naabot ng tatay niya ngayon. Napailing si Layla. Hindi niya moari kung anong antas ang naabot ng ama ni Sebastian, ngunit tiyak na hindi ito maunawaan. Patuloy ni Franz, "Ngayon naiintindihan mo na kung bakit ko in-arrange ang kasalang ito, hindi ba? Sabi nga sa kasabihan, hindi nalalayo ang mansanas sa puno. Dahil anak siya ni Billy, siguradong pambihira din siya. Bukod dito, malamang na si Billy ang tagapagmana ng isang mahusay na pamilya. Hindi magiging kahihiyan sa iyo ang pagpapakasal sa kanyang anak. Ang tagapagmana ng isang mahusay na pamilya." Nagningning ang mga mata ni Layla sa mga salitang iyon. Bagamat ang Swordati ay isang makabuluhang sect, ito ay nahulog pa rin kung ihahambing sa sacred ground. Gayunpaman, may ilang piling pamilya na kayang tumayo sa sacred ground. Kung si Billy nga ang tagapagmana ng naturang elite na pamilya, sa paglipas ng mga taon, maaaring siya na ang pumalit sa posisyon bilang ulo ng pamilya.
Kung ganoon, maaaring si Sebastian na ngayon ang tagapagmana ng isang prestihiyoso at makapangyarihang pamilya. Kung pakakasalan niya si Sebastian, hindi kaya magiging mistress siya ng isang elite family sa hinaharap. Anong prestihiyosong posisyon na iyon? Habang iniisip ito ni Leila, mas lalo siyang nasasabik. Hindi na siya makapaghintay pa at nagpas siyang hanapin si Sebastian para subukan ang tubig. Nakatira si Sebastian sa isang maliit na bungalow. Nakaupo siya sa isang batong bangko, nag-iisip kung paano makukuha ang ikaapat na pamamaraan ng pagbabagong anyo. Mr. Wilder, ano ang iniisip mo? Tanong ni Leila na may nakakaakit ng ngiti habang papasok. Ms. Leila, anong ginagawa mo dito? Medyo nagulat si Sebastian. Halatang ayaw sa kanya ni Leila noon, pero todong ngiti na siya ngayon. Nagpunta ako dito para uminom kasama ka. Hindi mo naman ako tatanggihan, di ba? Tanong ni Leila habang naglalabas ng garapon ng alak. Sinira niya ang selyo nito, at isang nakalalasing na aroma ang umalangaw-ngaw sa hangin. Hindi alam ni Sebastian kung ano ang tunay niyang intensyon, ngunit wala siyang nakitang dahilan para tumanggi. Nag-inuman silang dalawa at nagkwentuhan. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, sinimulan ni Leila na usisin ang background ni Sebastian. Naintindihan naman agad ni Sebastian ang kanyang balak. Nagkamali siya ng paniniwala na siya ang tagapagmana ng isang piling pamilya. Bumantong hininga siya at sinabing, sa totoo lang, hindi mo talaga naiintindihan. Ang pagiging bahagi ng isang elite na pamilya ay hindi kasing ganda ng iniisip mo. Matindi ang kompetisyon, at hinding-hindi ka pwedeng maging pabaya. Nang marinig ito, mas kuminang ang mga mata ni Leila. Kinuha niya ito bilang kumpirmasyon na si Sebastian nga ay tagapagmana ng isang piling pamilya. Walang pag-aalinlangan, matapang siyang umupo sa kandanggan ni Sebastian. Ms. Leila, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Sebastian. Namula ang pisngi ni Leila habang sinasabi, fiancé mo ako. Hindi magtatagal magiging sayo ako. Kung gusto mo, pwede mo na akong kunin ngayon. Ah! Si Sebastian ay lubos na natigilan, at siya ay napuno ng paghamak. Si Leila, na minsan ay minamaliit siya, ngayon ay iniaalay ang sarili sa sandaling naisip niyang tagapagmana ito ng isang piling pamilya. Gaano kaya siya kababaw? Anong ginagawa niyong dalawa? Maya-maya, may ilang tao na biglang sumulpot sa pintuan. Nang makita si Leila na nakaupo sa kandanggan ni Sebastian, napuno ng gulat at hindi makapaniwala ang kanilang mga mata. Kabanata 902. Nagulat si Leila. Mabilis siyang bumangon mula sa kandanggan ni Sebastian at tumingin kay Alfie at sa iba pa habang nagtatanong, anong ginagawa ninyong lahat dito? Leila, bakit ka nakaupo sa kandanggan niya? Inaapi ka ba niya? Nag-aalalang tanong ni Alfie. Ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na pagnanais na pumatay habang nakatingin kay Sebastian. Sagot ni Leila, hindi niya ako inaapi. Fiancé ko siya, at baka magpakasal pa kami sa susunod na ilang araw. Ano? Gulat na bulalas ni Alfie. Leila, sabi mo hindi mo siya gusto. Napilitan ka naman siguro di ba? Sabi ni Leila, Alfie, walang pumipilit sa akin. Mayroon akong marriage agreement sa kanya. Hindi ko siya gusto noon dahil hindi ko naman siya kilala, pero pwedeng umusbong ang damdamin sa paglipas ng panahon. Hindi. Hindi ako naniniwala. Ang taong malinaw na may nararamdaman para sa iyo ay ako, sabi ni Alfie, na nahihirapang tanggapin ang kanyang mga sinabi. Mahigpit na sagot ni Leila, Alfie, huminahon ka. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Huwag mo na akong guluhin simula ngayon. Pakiramdam ni Alfie ay tinamaan siya ng kidlat. Ang mga salita ni Leila ay tumama sa kanya na parang isang kulog, na naiwan sa kanya sa nakatulala na katahimikan, hanggang sa hinayla siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkabalik nila, biglang sumabog sa galit si Alfie. Dinurog niya ang lahat ng nasa kwarto at sumigaw, yung hayop na, yon. Papatayin ko siya. Samantala, nanatili sa malayo ang kanyang mga kaibigan habang nanginginig sa takot. Kayong lahat, pumasok kayo dito. Sigaw ni Alfie sa grupo. Alfie, anong kailangan mo sa amin? Kinakabahang tanong nila, hindi man lang naglakas loob na tignan siya sa mata. Simula ngayon, bantayan niyong mabuti ang lalaking iyon para sa akin.
Isumbong niyo agad sa akin kung may gagawin siya, utos ni Alfie. Sa sumunod na 2 araw, naglibot-libot si Sebastian sa Swordati. Naging pamilyar siya sa lugar habang naghahanap din ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kinaroroonan ng Fourth Transformation Technique. Sa mga oras na iyon ay may kausap din sila ni Franz. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na lihim na mangalap ng impormasyon, nabigo si Sebastian nang malaman na kakaunti ang alam ni Franz tungkol sa kanyang ama. Matapos ayusin ang pakikipag-ugnayan ilang taon na ang nakalilipas, hindi na nakikipag-ugnayan si Franz sa kanyang ama, at hindi rin niya alam kung saan matatagpuan ang pamilya ng kanyang ama. Dahil dito, labis na nasaran ng loob si Sebastian. Gayunpaman, ang pagbisitang ito ay hindi ganap na walang pakinabang. Natitiyak niya na ang mga pamamaraan ng paglilinang ng Swordati ay nagmula sa mga prinsipyo ng Eternal Rebirth Codex, hindi tulad ng Netherworld Sect. Ang sinaunang tagapagtatag ng Swordati ay mas sanay, dahil ang mga teknik ay binago upang isama ang parehong aktibo at passive na enerhiya. Ang problema ay ang enerhiya ay hindi dalisay at naglalaman ng iba pang mga elementong katangian. Bagamat ang espiritual na enerhiyang nalilinang mula rito ay may disenteng kalidad, ito ay hindi kasing pino gaya ng sa kanya. Batay sa kanyang pagsusuri, naniniwala siya na ang Aether Script ng Swordati ay malamang na ang ika-4 na pamamaraan ng pagbabagong hinahangad niya. Sa kasamaang palad, ang Aether Script ay walang alinlangan na pinakapinagmamahalaang heirloom ng Swordati, kaya napakahirap para sa kanya na makuha. Matapos pag-isipan ito, napagpasyahan niya na ang tanging posibleng paraan niya ay sa pamamagitan ni Layla. Dahil siya ay nag-iisang anak na babae ni Franz, ang pagpapakasal sa kanya ay maaaring madagdagan ang kanyang pagkakataon na makuha ang Aether Script. Gayunpaman, agad niyang ibinasura ang ideya ng mapagtanto niya na si Layla ay isang mababaw, materyalistikong babae na nagkamali sa pag-iisip na siya ang tagapagmana ng isang piling pamilya. Kung tutuusin, iyon lang ang dahilan kung bakit napagpasyahan niyang gamitin ang bawat trick sa libro para akitin siya. Noong nakaraang gabi, sinubukan pa niyang makisalo sa kanyang higaan sa pamamagitan ng paghuhubad ng kanyang damit nang hindi niya ito pinapansin. Gayunpaman, tumanggi si Sebastian sa kanyang pagsulong. Hindi niya kayang tiisin ang isang taong sobrang kulang sa prinsipyo. Alam niya na kapag nalaman nitong wala itong makapangyarihang background, malamang na magalit ito kaagad sa kanya. Ang kanyang mga hinala ay nakumpirma kaagad. Isang araw, habang siya ay nasa kanyang silid na pinipino ang kanyang nakatakdang sandata, si Layla ay sumugod na galit na galit. Nakatayo siya sa pasukan, sumisigaw. Kung hindi dahil sa magical seal na itinayo niya, baka nakapasok na siya. Lumabas si Sebastian at nagtanong, "Ms. Layla, anong problema?" "Sinungaling ka." Galit na sigaw ni Layla. "Nabalitaan ko kamakailan ang tungkol sa isang henyo na nagngangalang Sebastian na lumabas sa Skyde, kaya't pinaimbestigahan ko ito. At hulaan mo kung ano ang nalaman ko. Isa ka lang walang kwentang tao mula sa Skyde. Ang nanay mo ay naghahanap buhay noon sa pagkolekta ng mga basura. Hindi ba?" Sa pasukan, sumisigaw. Kung hindi dahil sa magical seal na itinayo niya, baka nakapasok na siya. Lumabas si Sebastian at nagtanong, "Ms. Layla, anong problema?" "Sinungaling ka." Galit na sigaw ni Layla. "Nabalitaan ko kamakailan ang tungkol sa isang henyo na nagngangalang Sebastian na lumabas sa Skyde, kaya't pinaimbestigahan ko ito. At hulaan mo kung ano ang nalaman ko. Isa ka lang walang kwentang tao mula sa Skyde. Ang nanay mo ay naghahanap buhay noon sa pagkolekta ng mga basura. Hindi ba?" Akitin si Sebastian, kahit na ilantad ang sarili sa kanya. Ngayon, ang pag-iisip tungkol dito ay gusto niyang punatin siya. Pagkaalis ni Sebastian ay dumiretso siya sa kanyang ama. Sabi niya, "Ama, si Sebastian ay walang iba kundi isang manloloko. Wala man lang siyang elite family background. Nawala ang kanyang ama ilang taon na ang nakakaraan at maaaring patay na ngayon." "Ganun ba? Sigurado ka ba sa impormasyong ito?" Maingat na tanong ni Franz. "Siguradong maaasahan ang impormasyong ito," sagot ni Layla, pagkatapos ay nagpatuloy na sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang natutunan. Nagsalubong ang kilay ni Franz. Kung totoo yon, baka may nangyari talaga sa tatay ni Sebastian. Kung hindi, hindi siya lumayo ng napakaraming taon.
Ngunit narinig ko ang tungkol sa Juniper Gaudium. Kilala siya bilang ang nangungunang talento sa Southmount. Kung matatalo siya ni Sebastian, iyon ay nagsasalita sa kanyang kakayahan. Napangisi si Leila. Si Sebastian ay higit sa 30, at siya ay ilang taon na mas matanda kay Juniper. Ano ang kahangahangang matalo sa kanya? At saka, maaaring malaking bagay si Juniper sa backwater ng Southmount, ngunit dito, sa Swordati, hindi man lang siya gagawa ng ingay. Tumango si Franz bilang pagsang-ayon. Totoo yan. Sa kanyang 5-star demigod cultivation, si Juniper ay hindi man lang magranggo sa top 10 dito sa Swordati. At saka, wala siya kahit saan malapit sa level ni Alfie. Mismo. Iyon ang dahilan kung bakit dapat sirain ang engagement namin. Hinding-hindi ko pakakasalan si Sebastian, galit na deklara ni Leila. Kumunot ang noo ni Franz at sinabing, kung wala ang suporta ng kanyang ama, talagang hindi siya bagay sa iyo. Ang pagsira sa pakikipag-ugnayan ay parang tamang hakbang. Gayunpaman, kapag lantaran mong sinira ang engagement, gagawa ng mga kwento ang mga tao. Mas mabuti pa kung gumawa ka ng paraan na ayawan kanya. Para siya na mismo ang sumire sa engagement. Sa ganoong paraan, walang masasabi ang mga tao. Madali lang yan. May perpekto na akong ideya, sagot ni Leila na may malamig na ngiti. Hindi nagtagal, ipinatawag niya ang isang elder at sinabing, Mr. Sterling, mayroon akong gawain para sayo. Ms. Leila, paano kita matutulungan? Si Solomon Sterling, ang ika-11 matanda, ay nagtanong ng may lubos na paggalang. Kahit na siya ay isang matanda, ang kanyang ranggo ay mababa, at hindi siya mataas ang katayuan. Ano ang tingin mo kay Phelan Linwood? Nakangiting tanong ni Leila. Si Phelan ay likas na matalino. Ang kanyang bilis ng paglilinang ay walang kap-oras, at ang kanyang potensyal sa hinaharap ay walang limitasyon, matapat na sagot ni Solomon. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Leila. Sino ang nagtanong sa iyo tungkol sa kanyang mga talento? Nagtatanong ako tungkol sa kanyang hit reel. Huminto sandali si Solomon, saka sumagot, napakaganda niya, parang diwata. Nang mapansin niya ang naiinis na ekspresyon ni Leila, agad niyang idinagdag na, pero, syempre, hindi siya kasing ganda mo, Ms. Leila. Noon lang bumalik ang ngiti ni Leila. Gusto mo ba siya? Tanong niya. Ms. Leila, hindi ko maintindihan ang gusto mong sabihin, sagot ni Solomon na mukhang hindi mapakali. Walang dapat ikatakot. Kahit na matanda ka na, lalaki ka pa rin, di ba? Natural lang sa lalaki ang ma-attract sa magandang babae. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Mamaya, may mag-aakit ako sa kanya sa likod ng bundok. Pagkatapos, pwede mong gawin ang gusto mo sa kanya. Deklara ni Leila. Ano? Nagulat si Solomon. Mabilis siyang tumutol, Ms. Leila, pakiusap huwag kang magbiro ng ganyan. Kapag nalaman ni Mr. Jarvis o ng kahit sinong elder ang tungkol dito, mapapahamak ako. Ano ang kinatatakutan mo? Kapag nawala na ang pagiging inosente niya, hindi na siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. At kahit na may mangyaring masama, paprotektahan kita, paniniguro ni Leila sa kanya. Nag-alinlangan si Solomon, ngunit ang pag-iisip ng kaakit-akit na kagandahan ni Phelan ay pumukaw sa loob niya. Hindi niya maiwasang hayaang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Ms. Leila, ano ang layunin mo sa paggawa nito? Tanong ni Solomon. Yung walang hiyang, Phelan na yon, iniisip niya na kaya niyang akitin ang kahit sinong lalaki dahil lang maganda siya. Balak ko siyang sirain. Tsaka may ibang pakay ako. Papupuntahin ko rin si Sebastian sa likod ng bundok. Pagkatapos mo kay Phelan, ibabelang natin ang sisi kay Sebastian. Sigurado akong naiintindihan mo kung ano ang dapat gawin nang hindi ko kailangang sabihin sa'yo, sabi ni Leila. Tumango si Solomon, at nag-alab ang kanyang mga mata sa pananabik. Handa siyang makipagsapalaran at mag-ingat sa hangin. May baluktot ng ngiti sa kanyang mukha habang iniisip kung paano mas mabuting mamatay pagkatapos ng kanyang pakikitungo sa isang magandang babae. Kabanata 904. Habang nasa looban si Sebastian, malalim ang iniisip, biglang lumapit sa kanya ang isang babae at sinabing, Mr. Wilder, hinahanap ka ni Ms. Leila. Nasaan siya?
Tanong ni Sebastian. Pakiusap sumunod ka sakin, sagot ng babae bago ihatid si Sebastian palabas ng lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis sila sa sect at nagsimulang magtungo sa likod ng bundok. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Naguguluhan na tanong ni Sebastian. Pupunta tayo sa likod ng bundok. Naghihintay sa'yo si Ms. Leila doon, paliwanag ng babae habang naglalakad sila. Bahagyang kumunot ang noo ni Sebastian, pakiramdam niya ay may mali. Napakalaking lugar ang Swordati. Bakit kailangan nilang pumunta hanggang sa likod ng bundok? Ang likod ng bundok ay medyo malayo sa Swordati at matatagpuan malapit sa isa pang tuktok. Ang lugar ay tiwangwang, na may nagtataasang mga puno at tinutubuan ng mga damo. Napaisip si Sebastian habang naglalakad. Balak ba siyang patayin ng babaeng iyon? Gayunpaman, hindi siya natakot. Kung tutuusin, palagi niyang itinatago ang kanyang tunay na lakas. Kahit na may binabalak na masama si Leila, kahit sinong tutulong sa kanya ay hindi magiging malaking banta sa kanya. Interesado lang siyang makita kung ano ang balak nitong gawin. Nang makarating sila sa isang kakahuyan, huminto ang babae at sinabing, Mr. Wilder, pakiusap maghintay ka dito. Papunta na dito si Ms. Leila. May mga kailangan pa akong asikasuhin, kaya aalis na ako. Tumanggaw si Sebastian. Pagkaalis ng babae, pinaandar niya ang kanyang spiritual sense at sinuri niya ang paligid. Nang walang makitang kainahinala, nagpa siya siyang tumayo roon at matiag ang maghintay. Samantala, halos wala pang 1 milya ang layo, si Feilin ay naakit din sa kagubatan. Siya ay nalinlang, dahil ang taong nanguna sa kanya doon ay ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa sekta. Nang dumating sila, gumawa ng dahilan ang kanyang kaibigan na umalis sandali, sinabi na kailangan nilang magpahinga gayunpaman, hindi sila bumalik. Dahil doon ay hindi mapalagay si Feilin, na nag-udyok sa kanya na pag-isipang hanapin ang kanyang kaibigan. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at mabilis na lumingon, tanging isang kamay ang umabot sa kanya. Nagulat si Feilin, at agad siyang tumabi para makaiwas sa pag-atake. Mr. Sterling, ano ang sinusubukan mong gawin? Pinandilatan ni Feilin ang umatake, nakaramdam ng gulat at galit. Bahagyang nagulat si Solomon. Hindi ko inasahan na ganito kabilis ang kilos mo. Hindi nakapagtataka na ikaw ang top talent ng Swordati. Bakit mo ako inatake? Galit na tanong ni Feilin. Isang mapanlinlang na ngiti ang ipinakita ni Solomon. Ms. Linwood, matagal na kitang gusto. Gusto ko lang makipag-sparring session sa'yo. Hayop ka. Galit na galit si Feilin. Hindi niya inasahan na ang di umano'y kagalang-galang na matanda ay magiging isang galang na matenway magiging isang kasuklam-suklam na tao. Mabilis siyang tumalikod para umalis. Sa isang mabilis na paggalaw, hinarang ni Solomon ang kanyang dinadaanan habang nakangiti ng masama. Ms. Linwood, sa tingin mo ba makakatakas ka? Bumalatay ang takot sa mga mata ni Feilin habang galit na sinabi nito, Mr. Sterling, naiintindihan mo ba ang iyong ginagawa? Kapag nalaman ito ni Mr. Jarvis, hindi kanya palalampasan. Huwag kang mag-alala. Walang sino man ang makakaalam ng tungkol dito. Pagkatapos kong magpakasaya, papatayin kita at ibabelang ko ang sisi sa iba. Walang sino man ang maghay-hinala sa akin. Pagkatapos magsalita, tumawa si Solomon na may baluktot na pananabik. Parehong nakaramdam ng takot at galit, mabilis na binunot ni Feilin ang kanyang espada at nilaslas si Solomon, na nagpakawala ng isang bahid ng berdeng enerhiya ng espada na tila sapat na malakas upang mapunit ang anumang bagay. Hindi umiwas si Solomon. Sa halip, sinuntok niya ng diretso ang sword energy. Pero dahil sa lakas ng impact, masakit ang kamao niya. Nagulat siyang napabulalas, 4-star demigod ka na ngayon. Talagang nakalusot ka na naman. Kabanata 905. Halos hindi makapaniwala si Solomon. Si Feilin ay 19 na taong gulang pa lamang, ngunit isa na siyang 4-star demigod. Hindi lang iyon, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay maihahambing din sa isang 5-star, o kahit 6 na bituin, demigod. Ang kanyang talento ay talagang pambihira. Nagpatuloy si Feilin sa pagpapakawala ng ilan pang strike ng sword energy. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng kidlat, na pinipilit si Solomon sa isang naguguluhan na depensa.
Gayunpaman, ang antas ng kanyang paglilinang ay mas mababa pa rin sa ilang maliliit na kaharian kaysa kay Solomon. Kaya, pagkatapos magpakawala ng ilang lakas ng espada, tumalikod siya at tumakbo. Ms. Linwood, hindi mo ito matatakasan. Mabuti pang sumuko ka na lang. Kung pagsisilbihan mo ako ng mabuti, baka hindi kita patayin, panunuya ni Solomon habang inaatake si Phelan. Mabilis siyang umiwas. Sa isang malakas na boom, isang malapit na puno ang nawasak. Tumalon si Solomon at lumapag sa harap ni Phelan bago inabot ang kanyang lalamunan. Mabilis na itinaas ni Phelan ang kanyang espada upang harangan ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, dahil ang cultivation base ni Solomon ay mas mataas kaysa sa kanya, madali niyang nabasag ang kanyang mga depensa. Isang kislap ng malamig na determinasyon ang dumaan sa mga mata ni Phelan nang magpalat siya sa ibang sandata, isang spiritual artifact. Pagkatapos ay inatake niya si Solomon ng isang malakas na hiwa. Ang lakas ng pag-ataking ito ay higit na nakakatakot kaysa sa kanyang mga naunang atake. Iyan ay isang spiritual artifact. Bakit mayroon kang isang spiritual artifact? Bulalas ni Solomon. Gumapang ang takot sa kanyang boses habang siya ay umatras sa pagkaalarma. Ang mga espiritual na artifact ay hindi kapani-pani, walang makapangyarihan at bihirang, na higit pa sa mga ordinaryong artifact. Tanging ang pang-apat na antas na master sa paggawa ng armas ang may kakayahang gumawa ng isang spiritual artifact. Bagamat posible para sa isang cultivator na pinuhin ang kanilang sariling nakatakdang sandata na maaaring tumubo sa tabi nila, ang gayong sandata ay maaari lamang umakyat sa ranggo ng isang spiritual artifact pagkatapos maabot ang antas ng lesser deity master. Dahil dito, ang mga spiritual artifact ay lubhang mahirap makuha. Sa kabila ng katayuan ni Solomon bilang isang summit na demigod, ang kanyang sandata ay isang pinakamataas na artifact lamang. Talagang nagtataglay si Galen ng isang spiritual artifact, ngunit iyon ang treasured artifact ng Gaudium sect, na ipinasa sa mga henerasyon. Sa sandaling si Phelan ay nagsimulang gumamit ng spiritual artifact, ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay tumaas ng husto, at ang kanyang mga pag-atake ay nagpilit kay Solomon sa isang tuloy-tuloy na pag-atres. Gayunpaman, alam niya sa kaibuturan na sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, ang paggamit ng isang espiritual na artifact ay masyadong masipag. Ang bawat pagindayog ng sandata ay kumonsumo ng napakalaking halaga ng kanyang espiritual na enerhiya. Pagkatapos lamang ng ilang mga atake, ang kanyang mga reserbang enerhiya ay halos maubos. Sinasamantala ang sandaling itinulak niya si Solomon pabalik, agad niyang sinubukang umakyat sa langit. Ngunit sa pag-angat niya mula sa lupa, bigla niyang naramdaman ang pagdaloy ng kanyang espiritual na enerhiya na nakaharang. Mabilis siyang bumagsak pabalik sa lupa. Nabalot siya ng gulat at takot nang mapagtanto niya ang nangyayari. Namula ang mukha ni Solomon na may mapang asar ng ngiti. Ms. Linwood, nagustuhan mo ba ang epekto ng aphrodisiac? Panunuya niya. Kailan mo ako nilason? Hiling ni Phelan na parehong galit at takot. Alam na alam niya kung ano ang aphrodisiac at kung ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya sa ilalim ng impluwensya nito, na nagpatindi lamang sa kanyang takot. Lagi akong nag-iingat sa aking mga kilos, sagot ni Solomon na may nakakalokong ngiti. Natatandaan mo yung inumin na binigay sa'yo ni Rhea nung dumating ka dito? Ano? Siya. Nanlaki ang mga mata ni Phelan at hindi siya makapaniwala. Si Rhea dapat ang kanyang pinakamalapit na kaibigan sa Swordati. Bakit siya magtatraidor ng ganito? Ngunit hindi ngayon ang oras para mag-isip tungkol sa pagtataksil. Nakasandal sa kanyang espada para sa suporta, pinandilatan ni Phelan si Solomon at malamig na sinabi, makinig ka sa sasabihin ko sayo. Ako ang tagapagmana ng Linwood family mula sa Divinopolis. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, mas masahol pa ang kahihinatnan mo kaysa kamatayan. Ano? Ikaw ang tagapagmana ng Linwood family mula sa Divinopolis. Kung ganon, bakit ka napunta sa Swordati? Damang-dama ang pagkabigla ni Solomon. Ang Divinopolis ay nagtataglay ng tatlong malalaking pamilya, na lahat ay napakalakas, pangalawa lamang sa sacred ground mismo. Higit na mas malakas sila kaysa sa Swordati. Hindi mo na kailangan malaman yan. Kung nag-iisip ka, umatras ka na agad. Sigaw ni Phelan, sinusubukang takutin si Solomon para umatras.
Ilang saglit lang, nanag ang takot sa mga mata ni Solomon, ngunit mabilis siyang nakabawi. Kung ganon, ikaw ang tagapagmana ng Linwood family. Lalo lang naging kapana-panabik to. Ngayong araw, lalasapin ko ang pakiramdam ng pagtikim sa tagapagmana ng Linwood family. Sa mga salitang iyon, sinugod ni Solomon si Feilin, ang kanyang hangarin ay napakasama.